Madaming beses na itong natatanong sa akin, sinasagot ko naman pero hindi pa rin naniniwala. Kinakailangan pa ata talaga ng mahabang paliwanagan. Sagutin natin ang tanong. Ang mga isdang walang kaliskis ba bawal sa diabetes? Halika kayo, pag-usapan natin yan. Siguro, meron kayong nakita mga nasa online na napapanood nyo ng mga videos, naririnig ng kung sino-sino nagsasabi na ang mga isda daw na walang kaliskis, bawal sa diabetes. Sasabihin ko sa inyo ang totoo, walang kinalaman ng mga isdang walang kaliskis sa diabetes. O sige, ganito. Paulit-ulit ko na itong nasabi sa channel at sa page natin na kung paano nagkakaroon ng diabetes, pero sige, uulitin ko na lamang. Ang diabetes ay dahil sa insulin resistance. Kumbaga, yung mga asukal na nasa dugo mo, kinakailangan makapasok sa mga cells at para makapasok sa cells, kinakailangan ng insulin bilang susi sa pinto ng mga cells o mga sihay. Pero dahil nasisira ang susian o kaya naman ay walang susi, hindi nakakapasok ang asukal papunta sa cells. O nasan doon yung tungkol sa isdang walang kaliskis? Wala. Kaya walang kinalaman ang mga isdang walang kaliskis o may kaliskis man pagdating sa diabetes. In fact, ilang beses na ding na-flag yung video na yan ng isang naturopath na nagsasabi tungkol sa mga isdang walang kaliskis na kaya daw hindi gumagaling ang mga diabetiko ay dahil kumakain pa rin daw ng mga isdang ganyan. Ang problema kasi sa mga tao, share lamang ng share ng mga nakikita nila online kahit hindi naman nila bine-verify ang information ni hindi tinitingnan kung ang nagsasalita ba ay isang lehitimong doktor o dietitian bago magpapaniwala. Malamang sa malamang, ang ginagawang ganyan ay mayroong appeal sa isang mga sektor ng mga tao. Meron kasing ilang mga pinagbabawal o mayroong mga restrictions sa pagkain at ito ay ginagalang natin. Pero hindi para sa pangkalakatan na sabihin na kaya hindi gumagaling ang mga diabetiko dahil hindi sila kumakain ng tama o dahil ang kinakain nila ay mga isdang walang kaliskis. Dahil wala namang pag-aaral na nagsasabi ng ganyan. Ngayon, kung sasabihin mas magaling pa daw ako sa salita ng Diyos, hindi po. Mas mahusay pa rin po ang salita ng Diyos, pero ayon sa pag-aaral na ipinagbigay alam din naman ng Panginoon sa aming mga doktor, ibig kong sabihin, mayroon pa rin gabay ng Panginoon itong pag-aaral namin na ito. Wala pong relasyon ang pagkain ng mga isda at seafoods sa pagkakaroon ng diabetes at paglala nito. Bagkus, ayon nga po sa isang pag-aaral na nalathala sa American Diabetes Association, ang pagkain ng isda na hindi nang didiscriminate ng may kaliskis o wala ay nakatutulong pa nga sa pagpapababa ng risk ng diabetes. Sa katotohanan, ayon sa Food and Nutrition Research Institute Diabetes Guide, pwedeng kumain ng galunggong at sapsap at tuna ang mga pasyenteng mayroong diabetes. Ang dapat gawin ng mga diabetiko ay bawasan ng pagkain ng matatamis at matataba, pati na rin mga processed na pagkain. Piliin ang mga whole foods kaysa sa mga processed foods at mas kumain ng mas maraming non-starchy vegetables at mga prutas na mayroong mababang glycemic index. Bukod dyan, mainam na parating nag-eehersisyo ang mga pasyente nang sa ganoon ay makatulong din sa paglaban sa insulin resistance. Matutong makinig at maging mapagmatyag sa inyong mga pinapanood online. Huwag basta-basta magpapaniwala sa mga mabubulaklak na salita ng mga kung sino-sino. Alamin ninyo kung ano ang credential ng nagsasalita upang hindi mapariwara. Dahil sabi ko nga sa inyo, ayaw na ayaw ko lamang namang nagkakasakit kayo, kaya naririto pa rin po ako. At sa huli, tayo-tayo lang din naman talaga magtutulong-tulungan, kaya naman yun lang for now, i-digest nyo muna dahil ang gusto ko ay healthy kayong lahat. See you in the next episode. Ingat!